Sa isang maliit at tahimik na baryo sa Pilipinas, isang lugar na napapalibutan ng palayan, ilog na mababaw, at mga bahay na yari sa kawayan at yero, nagsimula ang kwentong ito. Dito nakatira si Rogelio Santos, isang tahimik, masipag, at mapagkumbabang lalaki na kilala ng lahat bilang Tilio. May edad na siya, payat, sunog sa araw ang balat, at baka sa kanyang mga kamay ang maraming taon ng pagtatrabaho bilang karpintero at magsasaka kapag may panahon. 15 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa, si Elena Santos. Noong mga panahong iyon, si Elena ay isang simpleng babae lamang, guro sa pampublikong paaralan, may malambing na boses, matapang ang loob, at may pangarap na mas malaki kaysa sa baryong kinalakhan niya. Siya ang tipo ng babaeng marunong tumayo para sa sarili, pero marunong ding magsakripisyo para sa mahal niya. Noon, ang tingin ng baryo sa kanila ay perpekto. Si Rogelio tahimik pero maaasahan. Si Elena, matalino at may direksyon sa buhay. Madalas silang makita sa hapon, sabay umuuwi mula sa bayan, si Rogelio bitbit ang mga kahoy at gamit sa paggawa, si Elena hawak ang mga papel ng estudyante. Ngunit tulad ng maraming kwento sa mga tahimik na lugar, may mga sugat na hindi nakikita ng iba. Dumating ang panahon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Dumalas ang pag-uwi ni Rogelio ng gabi, pagod, tahimik, at madalas ay may dalang alak. Hindi siya marahas, pero may lungkot sa kanyang mga mata, lungkot na hindi niya kayang ipaliwanag kahit kay Elena. Sa bawat tanong ni Elena, ang sagot ni Rogelio ay iisang linya lang, ayos lang ako. Hindi alam ni Elena na si Rogelio ay unti-unting nilalamon ng hiya at kabiguan. Sa baryo, may mga bulong-bulungan na si Elena raw ang mas mataas, mas edukado, mas may kinabukasan. May mga pagkakataong narinig ni Rogelio ang mga salitang, mas bagay si Elena sa mas may kaya. Hindi ito sinabi ni Elena kailanman, pero ang mga salitang iyon ay parang tinik na paulit-ulit tumutusok sa dibdib ni Rogelio. Isang gabi, matapos ang isang mahabang katahimikan sa hapagkainan, biglang nagsalita si Rogelio. Mabigat ang boses, parang may binubuhat na bato sa dibdib. Mas mabuti siguro maghiwalay na tayo. Parang huminto ang oras. Napatayo si Elena, nanginginig ang kamay. Ano? Bakit? Anong nagawa ko? Hindi tumingin si Rogelio sa kanya. Wala kang kasalanan. Ako ang problema. Sa kabila ng pag-iyak, pagsusumamo, at mga gabing halos hindi na makahinga sa sakit si Elena, hindi nagbago ang desisyon ni Rogelio. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang maging dahilan kung bakit hindi maabot ni Elena ang mas mataas na pangarap. At higit sa lahat, may lihim siyang tinatago, isang bagay na kung malalaman ni Elena noon, maaaring mas masaktan siya. Kaya isang umaga, tahimik na umalis si Elena dala ang ilang damit at luha na parang walang katapusan. Walang sigawan. Walang eksena. Tanging ang tunog ng yabag sa lupa at ang pintuang dahan-dahang nagsara. Lumipas ang mga taon. Si Elena ay hindi bumalik sa baryo. Lumipat siya sa lungsod. Doon, pinilit niyang buuin muli ang sarili. Nag-aral siya habang nagtuturo sa araw, nagtrabaho sa gabi, at lumaban sa sistemang hindi madaling pasukin ng isang babaeng galing probinsya. Maraming beses siyang muntik sumuko, lalo na kapag naaalala niya si Rogelio at ang buhay na iniwan niya. Ngunit sa bawat pagkakataong gustong bumitaw si Elena, may boses sa loob niya na nagsasabing, hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Taon ang lumipas at unti-unti umangat ang pangalan ni Elena. Naging tagapayo, naging lider, naging halimbawa. Hanggang isang araw, isang liham ang dumating opisyal, maiselyo ng gobyerno. Siya ay itinalaga bilang Deputy Commissioner. Hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa sipag, talino at integridad. Samantala, sa baryo, nanatili si Rogelio sa kanyang maliit na kubo. Hindi siya nag-asawa muli. Hindi rin siya umalis. Tahimik ang kanyang buhay, trabaho, uwi, trabaho ulit. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, binubuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Doon nakalagay ang isang sobre, hindi pa nabubuksan, na isinulat niya para kay Elena 15 taon na ang nakalipas. At isang umaga, dumating ang balitang ikinagulat ng buong baryo. May darating daw na mataas na opisyal mula sa lungsod. May convoy. May mga sasakyan. May escort. Huminto ang mga itim na sasakyan sa harap ng lumang kubo ni Rogelio.
Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. At bumaba si Elena Santos. Tahimik ang paligid. Walang nagsalita. Si Rogelio, nakatayo sa may pintuan, hawak ang kanyang sombrero, hindi makagalaw. 15 taon ang biglang bumagsak sa pagitan nila, mga salitang hindi nasabi, luha na hindi natuyo, at isang katotohanang matagal nang naghihintay na lumabas. Dahan-dahang lumapit si Elena. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiyak agad. Tinitigan niya si Rogelio, parang sinusubukang tiyakin kung totoo ba ang nakikita niya. Leo, mahina niyang sabi. Sa isang iglap, gumuho ang matigas na pader sa dibdib ni Rogelio. At doon pa lamang nagsisimula ang tunay na kwento, ang dahilan ng diborsyo, ang lihim na sakripisyo, at ang katotohanang magpapaiyak hindi lang sa kanila, kundi sa buong baryo. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Nanatiling nakatayo si Rogelio sa may pintuan ng kubo, parang estatwang inukit ng panahon. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o mananatili na lang sa kinatatayuan. Ang bigat ng katahimikan ay parang ulap na bumalot sa buong baryo. Kahit ang hangin ay tila huminto, nakikinig. Si Elena ang unang humakbang papalapit. Ramdam sa bawat galaw niya ang bigat ng mga taong lumipas. Hindi siya ang parehong Elena na umalis noon, ngunit naroon pa rin ang parehong mga mata. Mga matang minsang naging tahanan ni Rogelio. Pwede ba akong pumasok? Mahina ngunit malinaw ang tanong niya. Tumango si Rogelio, bahagyang umatras para bigyan siya ng daan. Pumasok si Elena sa kubo, isang lugar na halos hindi nagbago. Ang lumang mesa. Ang upuang kahoy na may bitak. Ang dingding na may nakasabit na kalendaryong luma na ang petsa. Lahat ay parang nagyelo sa nakaraan. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Walang nagsasalita. Ang tunog lang ng orasan sa dingding ang pumupuno sa pagitan nila. Sa labas, unti-unting nagtipon ang ilang kapitbahay, hindi dahil sa tsismis, kundi dahil sa kaba. Alam nilang may mabigat na mangyayari. Bakit ka bumalik? Sa wakas ay natanong ni Rogelio. Paos ang boses, parang unang beses ulit niyang ginamit matapos ang mahabang katahimikan. Huminga ng malalim si Elena. Dahil may kailangan akong malaman at may kailangan akong sabihin. Bahagyang yumuko si Rogelio, parang handa na sa anumang sasabihin. Sa loob ng 15 taon, inihanda na niya ang sarili sa lahat ng posibilidad, galit, sumbat, paninisi. Pero hindi pa rin sapat ang paghahanda kapag ang kaharap mo ay ang taong minsan mong minahal ng buong buo. Alam mo ba, simula ni Elena, na noong umalis ako, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Galit ako. Nalilito. Pakiramdam ko itinapon mo lang ako. Napapikit si Rogelio. Ramdam niya ang bawat salita na parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Pero kahit ganoon, pagpapatuloy ni Elena, may mga gabi na ikaw pa rin ang tinatawag ko sa dasal ko. Napatingin si Rogelio, nagulat. Hindi niya inasahang maririnig iyon. Bakit? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Elena, ngiting maihalong sakit at lambing. Dahil kahit nasaktan ako, alam kong hindi ka basta-basta gumagawa ng desisyon. May dahilan ka. At dumating ako ngayon para malaman kung ano iyon. Tahimik na tumayo si Rogelio. Lumakad siya papunta sa silid, dahan-dahan, parang bawat hakbang ay may bigat ng nakaraan. Bumalik siya hawak ang lumang kahon na matagal nang nakatago. Umupo siya ulit sa harap ni Elena at inilapag ang kahon sa mesa. May bagay akong hindi nasabi sa'yo, sabi niya. Dahil kung sinabi ko noon baka hindi mo ako napatawad. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Inilabas niya ang sobre, kupas na, bahagyang gusot, pero malinaw pa rin ang pangalan ni Elena sa harap. Nanginginig ang kamay ni Rogelio habang iniaabot ito. Ito ang dahilan, sabi niya. At ang dahilan kung bakit pinili kong masaktan ka, kaysa maging dahilan ng mas malaking sakit. Tinanggap ni Elena ang sobre. Matagal niyang tinitigan bago ito binuksan. Sa bawat segundo, mas bumibigat ang hangin sa loob ng kubo. Sa labas, may ilang babae na napahawak sa dibdib, parang may masamang pakiramdam. Binuksan ni Elena ang sulat. Habang binabasa niya, unti-unting nag-iba ang kanyang mukha. Ang noo niya ay kumunot. Ang labi ay bahagyang nanginig. At bago pa niya matapos ang huling linya, pumatak ang unang luha sa papel. Sa sulat, inamin ni Rogelio ang katotohanang matagal niyang itinago,
na noong mga panahong iyon, may sakit siyang malubha. Isang kondisyon na maaaring humantong sa pagkamatay. Walang kasiguruhan. Walang kasiguraduhan kung mabubuhay siya ng matagal. Ayaw niyang itali si Elena sa isang buhay na puno ng takot, pag-aalaga, at posibleng pagkawala. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ako, isinulat niya, kaysa makita kitang unti-unting nauubos sa pag-aalaga sa akin. Hindi napigilan ni Elena ang pag-iyak. Tumakik siya sa bibig, nanginginig ang balikat. Ang bawat luhang pumatak ay parang binubura ang galit na matagal niyang kinimkim, pero kapalit nito, mas malalim na sakit ang lumitaw. Bakit hindi mo sinabi? Halos pabulong niyang tanong, luha-luha ang mata. Tinanong ko ang sarili ko araw-araw, sagot ni Rogelio. Pero natakot ako. Natakot akong piliin mo akong manatili at mawala ang lahat ng pangarap mo. Tumayo si Elena, nanginginig at biglang yakap si Rogelio. Isang yakap na 15 taon ang hinintay. Hindi ito yakap ng mag-asawa, kundi yakap ng dalawang taong parehong nasaktan sa iisang desisyon. Sa labas ng kubo, may mga unang hikbi na ring narinig. Ang baryo ay tila naging saksi sa isang sugat na ngayon palang tunay na binubuksan. Ngunit hindi pa rin doon nagtatapos ang katotohanan. Dahil ang pagbabalik ni Elena ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa isang desisyong magbabago muli sa buhay nilang dalawa. Nanatili ang yakap nila ng matagal, parang natatakot silang bitawan ang isa't isa. Ang oras ay tila bumagal, at sa bawat segundo, unti-unting nabubuo ang mga tanong na matagal nang kinimkim ni Elena, mga tanong na ngayon pa lang niya kayang itanong. Dahan-dahan siyang humiwalay at tiningnan si Rogelio ng diretsyo. Leo, buhay ka pa. Mahina ang tinig niya, pero puno ng bigat. Ibig sabihin gumaling ka? Umiling si Rogelio. Hindi ako gumaling agad. Matagal akong nagkasakit. May mga gabing inakala kong hindi na ako abutan ng umaga. Bahagya siyang umiti, pero mailungkot. Pero may mga taong tumulong. May doktor sa bayan na libre akong ginamot. May mga araw na halos wala akong makain. Napaupo ulit si Elena, hawak ang dibdib. At ako wala akong kaalam-alam. Napatungo siya. Habang ako, abala sa galit. Hindi mo kasalanan, agad na sagot ni Rogelio. Iyon ang gusto kong mangyari, na magalit ka. Para mas madali para sa iyo ang umalis. Tahimik silang dalawa. Sa labas, naririnig ang mga yabag ng ilang opisyal na kasama ni Elena, naghihintay lang, hindi makialam. Ngunit ramdam nila ang may mabigat na dahilan kung bakit piniling bumalik ng Deputy Commissioner sa isang liblib na baryo. Sa wakas, muling nagsalita si Elena. Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Tumayo siya at tumingin sa maliit na bintana ng kubo. Deputy Commissioner. Maraming nag-aakala na ambisyon lang ang nagtulak sa akin. Lumingon siya kay Rogelio. Pero ang totoo ikaw. Nagulat si Rogelio. Ako. Sagot ni Elena. Noong iniwan mo ako, may bahagi sa akin na gustong patunayan na mali ka. Na hindi ako mahihinto. Na kaya kong tumayo kahit mag-isa. Napangiti siya ng bahagya. At sa bawat laban ko sa lungsod, sa bawat pirma, bawat desisyon, iniisip ko, kung nakikita lang ako ni Leo ngayon. Napabuntong hininga si Rogelio, may halong tuwa at lungkot. Hindi ko inisip na ganito ang mangyayari. Wala naman sa atin, sagot ni Elena. Pero may isa pa akong dahilan kung bakit ako bumalik. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag, makapal, may tatak ng gobyerno. Inilapag niya ito sa mesa. May proyekto ang pamahalaan, paliwanag niya. Isang programang tutulong sa maliliit na baryo, kalsada, klinika, paaralan. At isa sa mga lugar na pinili ko ay ang baryong ito. Napatingin si Rogelio sa folder tapos kay Elena. Dahil sa akin. Dahil sa atin, sagot niya. Dahil dito nagsimula ang lahat. At dahil alam kong may mga taong tulad mo rito, tahimik, nagsasakripisyo, pero hindi nakikita. Sa labas ng kubo, kumalat ang balita. Ang mga matatanda, kabataan, at maging ang mga batang walang muwang sa nakaraan ay nagsimulang magtipon. Hindi ito opisyal na pagpupulong, pero ramdam ng lahat na may pagbabago sa hangin. Lumabas si Elena ng kubo kasama si Rogelio. Humarap siya sa mga tao, hindi bilang opisyal, kundi bilang dating asawa, bilang anak ng baryo. Hindi ako bumalik para magyabang, malumanay niyang sabi. Bumalik ako para magpasalamat.
At para itama ang mga pagkukulang, may isang matandang babae ang biglang napahikbi. Leo, ikaw pala ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Hindi sumagot si Rogelio. Nakayuko lang siya, nangingilid ang luha. Hindi siya sanay sa papuri, lalong hindi sa pagkilala. Lumapit si Elena sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, isang simpleng kilos, pero punong-puno ng kahulugan. May isa pa akong gustong malaman, bulong niya. Matapos ang lahat ng ito, nagalit ka ba sa akin? Umiling si Rogelio. Hindi kailanman. Tumingin siya sa kanya, may tapang na ngayon sa boses. Ang tanging kinagalit ko ay ang sarili ko. Muling bumigat ang katahimikan. Ang baryo ay tila nakikinig sa bawat pintig ng kanilang mga puso. Ngunit sa likod ng emosyon at pagbabalik-tanaw, may tanong na hindi pa nasasagot, isang tanong na parehong kinatatakutan at hinihintay nilang dalawa. Ano ang susunod matapos muling magsalubong ang dalawang landas na matagal nang naghiwalay? Nanatiling nakahawak ang kamay ni Elena sa kamay ni Rogelio. Hindi ito mahigpit, hindi rin pilit, parang paalala lamang na pareho silang naroon, pareho pa ring humihinga sa iisang sandali. Ngunit sa loob ng bawat isa, may mga damdaming hindi basta kayang bigkasin. Unti-unting nagsiuwian ang mga tao sa labas, hindi dahil tapos na ang usapan, kundi dahil ramdam nilang may mga salitang kailangang marinig lamang ng dalawang taong matagal nang naghintay sa isa't isa. Naiwan sa harap ng kubo sina Elena at Rogelio, kasabay ang papalubog na araw na tila sinasadyang bagalan ang pagdilim. May itatanong ako, biglang sabi ni Elena, hindi tumitingin kay Rogelio. At sana sagutin mo ako ng tapat. Tatanungin mo pa ba? Mahina niyang sagot. 15 taon na kitang hinihintay. Huminga ng malalim si Elena. Noong iniwan mo ako, may mahal ka bang iba? Parang tinamaan ng kidlat si Rogelio. Umiling siya agad. Wala. Wala kahit kailan. Tumigil siya sandali saka nagpatuloy. Ang tanging minahal ko ay ikaw. At ang tanging kinatakutan ko ay maging pabigat sa'yo. Napapikit si Elena. Bumuhos ang luha pero hindi na ito galit. Pagod. Lungkot. Pag-unawa. Kung alam mo lang kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko niyan, sabi niya. Kung may iba ka bang pinili o kung hindi lang talaga ako sapat. Hindi ka kailanman naging kulang, mariing sagot ni Rogelio. Ako ang hindi naniwala na sapat ako para sa'yo. Tahimik silang umupo sa bangkong kahoy sa harap ng kubo. Ang paligid ay punong-puno ng mga alaala, dito sila minsang nagkwentuhan hanggang gabi, dito sila tumawa sa maliliit na bagay, dito rin nagsimula ang katahimikan sa pagitan nila. Alam mo, wika ni Elena, bahagyang umiti sa gitna ng luha. Noong nasa lungsod ako, maraming lalaking dumaan sa buhay ko. Mga edukado, may kaya, may pangako. Umiling siya. Pero sa tuwing may lalapit, ikaw pa rin ang nakikita ko. Nanlaki ang mata ni Rogelio. Bakit hindi mo ako binalikan noon? Tinatakot ako ng katahimikan mo, sagot niya. At nang hiya ko. Pakiramdam ko, kung bumalik ako ng talunan, lalo lang akong masasaktan. Tumigil siya, saka nagdagdag. Kaya pinili kong maging malakas muna. Tumango si Rogelio, unti-unting naunawaan ang bawat piraso ng nakaraan. Mula sa malayo, lumapit ang isang batang lalaki, anak ng kapitbahay, dala ang sulat na naiwan sa munisipyo. Inabot niya ito kay Elena at tumakbo palayo. Binuksan ni Elena ang sobre. Saglit siyang natahimik habang binabasa ang laman. May emergency meeting ako bukas, sabi niya. Kailangan kong bumalik sa lungsod. Parang may bumagsak sa dibdib ni Rogelio. Tumango siya, pilit nang umiti. Naiintindihan ko. May trabaho ka. Pero hindi pa ako umaalis, dagdag ni Elena. May isang gabi pa akong narito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang gabi, maikli, pero sapat para muling buksan ang mga sugat at tanong na matagal nang isinara. Pwede ba akong manatili rito? Tanong ni Elena. Sa kubo. Kahit ngayong gabi lang. Napatingin si Rogelio sa maliit na kubo, sa iisang silid, sa iisang mesa. Wala akong maipapangako, maingat niyang sabi. Hindi na ako ang lalaking iniwan mo noon. Ngumiti si Elena, may halong pait at pag-asa. At hindi na rin ako ang babaeng umalis. Humakbang siya palapit. Pero baka sapat na iyon para magsimula ulit. Ang gabi ay tuluyang bumagsak sa baryo.
Isa-isang nagsindi ang mga lampara sa mga bahay. Sa loob ng kubo, dalawang kaluluwang sugatan ang muling nagsalo sa katahimikan, hindi na bilang mag-asawa, hindi rin bilang estranghero, kundi bilang dalawang taong handang harapin ang katotohanang matagal nilang iniwasan. At sa gabing iyon, may isang tanong na parehong nasa isip nila, ngunit wala pang lakas ng loob na bigkasin. Kung ang ikalawang pagkakataon ay para bang paghilom o isa na namang paalam. Tahimik ang loob ng kubo ng gabing iyon. Ang ilaw ng gasera ay marahang kumikislap, tila sumasabay sa mabibigat na paghinga ni na Rogelio at Elena. Wala silang sinasabi, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang matagal nang naghihintay na mailabas. Si Elena ang unang kumilos. Inalis niya ang kanyang sapatos at maingat na inilapag sa gilid, parang ayaw gambalain ang lugar na minsang naging tahanan niya. Lumibot ang paningin niya sa loob ng kubo, ang lumang aparador, ang basag na salamin, ang kurtinang kupas na. Napangiti siya ng bahagya. Hindi nagbago, mahina niyang sabi. Parang ikaw. Napangiti rin si Rogelio, ngunit may lungkot sa mata. May mga bagay na mas madaling panatilihin kaysa palitan. Umupo si Elena sa upuang kahoy. At may mga bagay ding mas mahirap bitawan, dagdag niya, hindi tumitingin sa kanya. Nag-init ng tubig si Rogelio sa maliit na kalan. Ang tunog ng kumukulong tubig ay pumuno sa katahimikan. Gumawa siya ng kape, simpleng kape, walang asukal, tulad ng dati. Inabot niya ang tasa kay Elena. Pasensya na, sabi niya. Ito lang ang meron. Tinanggap ni Elena ang tasa. Ito pa rin ang paborito ko, sagot niya, sabay ngiti. Ikaw lang ang nakakaalala. Uminom sila ng sabay at sa bawat lagok, tila may alaala ring muling bumabalik, mga umagang sabay silang nagkakape, mga gabing nagkukwentuhan sa ilalim ng bituin. Leo, biglang sabi ni Elena, seryoso na ang tinig. Noong nagkasakit ka naisip mo ba akong tawagan? Kahit minsan lang. Tumigil si Rogelio sa pag-upo. Dahan-dahan siyang naupo sa tapat niya. Araw-araw, sagot niya. Pero sa tuwing hahawakan ko ang telepono naiisip ko ang buhay na binubuo mo. At natatakot akong guluhin iyon. Napaluha si Elena. Hindi mo kailanman ginulo ang buhay ko, sabi niya. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ko ito binuo. Lumipas ang ilang sandali. Sa labas, tumilaok ang manok, hudyat ng paglapit ng hating gabi. May itatanong pa ako, sabi ni Elena, halos pabulong. At alam kong mahirap. Tungkol ba ito sa atin, tanong ni Rogelio. Sagot niya. Kung hindi kita iniwan noon kung nalaman ko ang totoo sa tingin mo ba, nagbago ang lahat. Napapikit si Rogelio. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam, tapat niyang sabi. Pero alam ko hindi ka sana nag-iisa. At hindi rin sana ako nagkubli. Tumango si Elena, parang tanggap ang sagot. Iyon lang ang gusto kong marinig. Maya-maya, tumayo si Elena at lumapit sa maliit na bintana. Tumingin siya sa labas, sa madilim na baryo, sa mga ilaw na paisa-isa nang namamatay. Bukas, sabi niya, kailangan kong humarap sa konseho ng bayan. Iaanunsyo ang proyekto. At may mga taong tutol. Tutol, tanong ni Rogelio. Sagot niya. May mga may interes sa lupa. May mga ayaw ng pagbabago. Lumingon siya. At may mga ayaw na ako ang nagdedesisyon dahil babae ako. Dahil galing ako rito. Tumayo rin si Rogelio. Kung kailangan mo ng tulong. Ngumiti si Elena at umiling. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Tumigil siya sandali. Pero kailangan ko ng dahilan para manatiling matatag. Nagkatinginan sila. Walang salita pero malinaw ang ibig sabihin. Sa gabing iyon, hindi sila natulog agad. Nag-usap sila hanggang sa mapagod ang mga boses, tungkol sa mga taong nakilala, sa mga pagkakataong muntik ng sumuko, sa mga panahong pareho silang nagdasal sa iisang Diyos na may magkaibang tanong. At habang unti-unting bumibigat ang mga mata ni Elena, naramdaman niyang may kumot na dahan-dahang inilatag sa kanyang balikat. Si Rogelio, tahimik, maingat, parang takot na baka maglaho ang sandali. Salamat, mahina niyang sabi, nakapikit na. Umupo si Rogelio sa kabilang dulo ng silid, gising pa rin, nakatingin sa apoy ng gasera. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya nag-iisa sa katahimikan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabing iyon, may paparating na umaga,
isang umagang maglalantad hindi lamang ng mga plano ni Elena, kundi ng mga lihim at pagsubok na muling susubok sa tibay ng kanilang mga puso. Sumikat ang araw ng dahan-dahan, tila maingat na ayaw guluhin ang katahimikan ng kubo. Ang unang liwanag ay dumaan sa mga siwang ng dingding, dumapo sa mukha ni Elena na mahimbing ang tulog sa upuang kahoy. Nagising siya sa amoy ng bagong saing at mainit na kape, mga amoy na matagal ang hindi niya naamoy, pero kailanman ay hindi niya nakalimutan. Si Rogelio ay nakatayo sa maliit na kalan, tahimik na naghahanda ng almusal. Walang imik, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang kilos. Parang walang nagbago, sabi ni Elena habang inaayos ang buhok niya. Ikaw pa rin ang unang gumigising. Napangiti si Rogelio. Sanayan lang. Umupo sila sa mesa, kanin, itlog at tinapa. Simple. Ngunit sa bawat subo, may kasamang alaala ng mga panahong ito rin ang kanilang pinagsasaluhan. Pagkatapos ng pulong, wika ni Elena habang umiinom ng kape, babalik ako sa lungsod. Huminto siya sandali. Pero hindi pa ito ang huling balik ko. Hindi sumagot si Rogelio agad. May hinihingi ka ba sa akin? Tanong niya sa huli. Wala, sagot ni Elena. Maliban sa katotohanan. Kung handa ka pa ring sabihin. Tumango si Rogelio. Kung handa ka ring makinig. Maya-maya, lumabas sila ng kubo at naglakad papunta sa munting covered court kung saan ginaganap ang pulong. Naroon ang kapitan, ang ilang konsehal at mga residente. May mga bulungan, may mga matang nagmamasid, may paghanga, may pagdududa. Tumayo si Elena sa gitna. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin muna siya sa mga taong matagal niyang iniwan, sa lupaing humubog sa kanya. Hindi ako bumalik bilang boss, panimula niya. Bumalik ako bilang anak ng baryong ito. May ilang palakpak. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang lalaki ang tumayo, si Marcos, kilalang may-ari ng malawak na lupa sa gilid ng baryo. Madali pong magsalita, wika niya. Pero ang proyektong iyan ay kukuha ng lupa. May mawawala. Tama, sagot ni Elena. Pero mas marami ang makakakuha, kalusugan, edukasyon, pagkakataon. Sumingit ang isa pa. At bakit ikaw ang magdedesisyon? Dahil ba mataas na ang posisyon mo? Tumahimik ang lahat. Tumingin si Elena kay Rogelio na nasa likod, tahimik lang. Dahil ito ang pangakong ginawa ko sa sarili ko, sagot ni Elena. Na hindi ko iiwan ang lugar na ito kapag kailangan ako. May bulungan. May hindi kumbinsido. Ngunit may mga matang unti-unting nagbabago. Sa gitna ng tensyon, biglang tumayo si Rogelio. Hindi sanay ang mga tao na magsalita siya sa harap ng marami. Tahimik siya, pero ngayon, matatag. Kung may magsasabing may mawawala, wika niya, ako ang una. Dito itinayo ang kubo ko. Kung kailangan, ibibigay ko. Basta siguraduhin ninyong may mabuting kapalit ang baryo. Nagulat ang lahat. Napatingin si Elena sa kanya, may halo ng takot at paghanga. Hindi ko hinihingi ang sakripisyo mo, mariing sabi ni Elena. Ngumiti si Rogelio. Hindi mo hinihingi. Pero matagal na akong nagbibigay. Ang mga salitang iyon ay parang nagpaalala sa lahat ng katahimikan na minsang naging saksi sa mga sakripisyo ni Rogelio, mga sakripisyong hindi kailanman ipinagmalaki. Ang pulong ay nagtapos ng walang malinaw na desisyon. Ngunit may nabuksang pinto, isang pag-uusap na matagal nang ipinagpaliban. Pagbalik nila sa kubo, tahimik silang naglakad. Sa bawat hakbang, mas ramdam ang bigat ng mga susunod na araw. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Elena nang sila ay makapasok. Dahil totoo, sagot ni Rogelio. At dahil kung may magtitiwala sa'yo, gusto kong ako ang mauna. Lumapit si Elena at humawak sa braso niya. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Siguro, sabi ni Rogelio. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Nagkatinginan sila, parehong pagod ngunit parehong gising sa posibilidad ng muling pagsisimula. Ngunit sa di kalayuan, may mga matang nakamasid, mga taong hindi pa tapos humusga, at mga lihim na unti-unting bubukadkad, handang subukin ang lakas ng desisyong kanilang tatahakin. Habang papalapit ang hapon, lalong bumibigat ang hangin sa baryo. May mga nag-uusap sa mga sulok, may mga matang palihim na sumusunod kina Elena at Rogelio sa tuwing lalabas sila ng kubo. Hindi man sabihin ng lantaran, ramdam nila ang tensyon, hindi lang dahil sa proyekto,
kundi dahil sa muling pagkikitang matagal ng kinikimkim ng buong baryo. Sa loob ng kubo, tahimik na nag-aayos si Elena ng kanyang mga dokumento. Si Rogelio naman ay nakaupo sa bangkong kahoy, pinapahid ang pawis sa noo, parang may iniisip na mabigat. May hindi ka pa rin sinasabi, biglang wika ni Elena, hindi tumitingin sa kanya. Napatingin si Rogelio. Ano? Kanina sa pulong, sagot niya. Hindi lang proyekto ang pinagtatalunan nila. Alam ko ang mga matang iyon. May alam sila. Napabuntong hininga si Rogelio. Matagal bago siya sumagot. May mga bagay na mas madaling ilibing kaysa ipaliwanag. Tumigil si Elena sa pag-aayos. Lumapit siya at naupo sa tapat ni Rogelio. 15 taon na akong naghihintay ng paliwanag, sabi niya. Kung may isa pang katotohanan gusto kong marinig ngayon. Napayuko si Rogelio. Noong nagkasakit ako, panimula niya, may isang kondisyon ang doktor. Kailangan ng mahal na gamutan. Hindi ko kaya. At ayokong ipaalam sa'yo. Pero paano ka gumaling? Tanong ni Elena, mahinahon pero mariin. May isang taong tumulong, sagot ni Rogelio. Isang taong hindi ko inakalang lalapit pa sa akin. Naningkit ang mata ni Elena. Sino? Huminga ng malalim si Rogelio. Si Marcos. Napataas ang kilay ni Elena. Ang taong tumututol ngayon? Tumango si Rogelio. Noon, inalok niya akong bilhin ang lupa ko. Tumanggi ako. Pero nang lumala ang sakit ko, wala akong ibang pagpipilian. Umiling siya. Hindi ko tinanggap ang pera. Tinanggap ko ang gamutan, kapalit ng pangakong hindi ko ipaglalaban ang lupa. Napatayo si Elena. Iyon ang dahilan kung bakit tutol siya ngayon, sabi niya, parang unti-unting nabubuo ang larawan. May utang ka sa kanya. Utang na loob, wika ni Rogelio. At utang na hindi ko alam kung paano babayaran. Tahimik si Elena, pinipigil ang emosyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil ayokong maging bahagi ka ng gulong ito, sagot niya. Lalo na ngayon na nasa posisyon ka na. Tumahimik sila. Ang liwanag ng hapon ay dahan-dahang humihina. Hindi mo pwedeng akuin lahat, wika ni Elena sa wakas. Hindi mo kailangang mag-isa. Tumayo si Rogelio. At ikaw, tanong niya. Handa ka bang isugal ang reputasyon mo para sa baryong ito? Para sa akin. Hindi agad sumagot si Elena. Tumingin siya sa mga dokumento, sa kubo, sa lalaking kaharap niya. Matagal na kitang isinugal, sagot niya. At hindi ko pinagsisihan. May katahimikan, pero hindi ito katahimikan ng paglayo. Ito'y katahimikan ng desisyon. Sa labas, biglang dumating ang isang batang babae, hingal na hingal. Ate Elena, sigaw niya. Hinahanap po kayo ng kapitan. May bagong nangyari. Nagkatinginan sina Elena at Rogelio. May kaba, may pag-asam. Habang papalabas sila ng kubo, ramdam nila na ang susunod na mangyayari ay hindi lamang tungkol sa proyekto o sa lupa, kundi sa katotohanang matagal nang hinihintay na harapin at sa pagpiling hindi na muling tumakbo palayo. Mabilis silang naglakad patungo sa barangay hall. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon, may kaba sa mga mukha, may mga bulungan na parang apoy na mabilis kumalat. Ramdam ni Elena ang bigat ng bawat hakbang, hindi bilang deputy commissioner, kundi bilang babaeng muling humaharap sa mga ugat ng kanyang pinagmulan. Pagdating nila, naroon ang kapitan, namumutla, hawak ang ilang papeles. Nang makita si Elena, agad siyang lumapit. Ma'am Elena, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses, may dumating na reklamo. Formal. Galing sa grupo ni Marcos. Tumigil ang mundo ni Rogelio sa sandaling marinig ang pangalan. Bahagya siyang umatras, parang handang akuin ang anumang kasunod. Ano ang reklamo? Mahinahong tanong ni Elena, kahit ramdam ang bigat sa dibdib. Kino-question nila ang proyekto, sagot ng kapitan. Sinasabi nilang may conflict of interest ka raw dahil sa dating relasyon mo kay Rogelio. At dahil sa lupa. May ilang napasinghap. May ilang umiwas ng tingin. Ang baryo, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay muling nilamon ng pagdududa. Tumayo si Elena sa gitna ng hall. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagalit. Kung ito ang tanong, wika niya, malinaw at matatag, sasagutin ko ngayon. Lumingon siya kay Rogelio, saka muling humarap sa mga tao.
dati kaming mag-asawa. At may lupa siyang masasaklaw ng proyekto. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. May kumontra. Madaling sabihin yan. Ngumiti si Elena, ngunit walang bakas ng saya. Kaya may dala akong ebidensya. Inilabas niya ang folder at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa mesa, mga plano, perma, rekomendasyon mula sa ahensya, at mga probisyong malinaw na nagsasabing hindi siya personal na makikinabang sa proyekto. Ang lahat ng iyon ay matagal na niyang inihanda, alam niyang darating ang sandaling ito. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, biglang tumayo si Marcos mula sa likod. Tahimik ang kanyang hakbang, ngunit ang presensya niya ay parang anino na bumalot sa buong hall. Hindi lang papeles ang usapan dito, wika ni Marcos, malamig ang tinig. May utang si Rogelio sa akin. At ang lupa bahagi ng kasunduan. Napatigil ang lahat. Napatingin ang mga tao kay Rogelio. Dahan-dahang huminga si Rogelio at humakbang pasulong. Totoo, sabi niya. Tinulungan mo ako noong kailangan ko. At hindi ko itinanggi iyon kahit kanino. Napatingin si Elena sa kanya, gulat at maihalong takot. Leo. Hayaan mo akong tapusin, mahina ngunit matatag niyang sabi. Humarap si Rogelio kay Marcos. Pero hindi ko ipinangako ang lupa. Ang ipinangako ko ay hindi ako magiging sagabal. Hindi ko ipinangako na isusuko ko ang kinabukasan ng baryo. May mga hingaing pinipigilan. May mga matang napuno ng luha. Tahimik lang ako sa maraming taon, patuloy ni Rogelio. Pinili kong manahimik kahit masakit. Pero ngayon kung kailangan kong magsalita para maitama ang lahat, gagawin ko. Lumingon siya kay Elena. Hindi na ako tatakbo. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila, isang sandaling puno ng takot, tapang, at matagal nang naantalang katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita si Elena, may dumating na isang lalaking nakauniporme mula sa labas, hawak ang isang sobre na may tatak ng ahensya. Lumapit ito sa kapitan at may ibinulong. Namuti ang mukha ng kapitan. Ma'am Elena, sabi niya, nanginginig ang tinig, may bagong impormasyon. Tungkol ito sa nakaraan ng proyekto at sa isang kasunduang hindi ninyo alam. Bumigat ang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Elena. Unti-unti niyang inabot ang sobre, ramdam ang bigat nito, hindi lang bilang dokumento, kundi bilang panibagong pagsubok na haharapin nilang dalawa, magkasama man o hindi. At sa sandaling iyon, malinaw na ang kwentong ito ay hindi na lamang tungkol sa pagbabalik o pag-ibig, kundi sa katotohanang matagal ng inilibing, at sa lakas ng loob na kailangan upang ito'y muling hukayin. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre. Parang bumagal ang bawat segundo habang isa-isang bumubungad ang mga pahina. Habang nagbabasa siya, unti-unting nagbabago ang kanyang mukha, mula sa pagkamahinahon, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang tahimik na galit na pilit niyang kinokontrol. Ma'am, maingat na tanong ng kapitan. Hindi agad sumagot si Elena. Tumingin muna siya kay Rogelio, saka kay Marcos, at saka sa mga taong nakapaligid, mga taong minsang naging saksi sa katahimikan ng kanilang buhay, at ngayon ay saksi sa unti-unting paghubad ng katotohanan. Ayon sa dokumentong ito, wika niya sa wakas, malinaw ang boses, may naunang aplikasyon para sa lupaing ito, 12 taon na ang nakalipas. Isang pribadong proyekto. Walang konsultasyon sa baryo. Walang pahintulot. May mga napabulong. Si Marcos ay bahagyang umisi, ngunit mabilis ding nawala iyon nang muling magsalita si Elena. At ang aplikante, dagdag niya, ay isang kumpanya na konektado sa pangalan ni Marcos. Biglang umingay ang hall. May mga sigaw, may galit, may pagkabigla. Huwag niyong gawing personal, depensa ni Marcos. Negosyo lang iyon. Hindi na tuloy. Hindi na tuloy, sagot ni Elena, dahil walang pirma ng barangay. At dahil may kondisyon na ang lupa ay kailangang malinis muna. Napatingin ang lahat kay Rogelio. Malinis, tanong ng isang matandang lalaki. Tahimik, mariing sabi ni Elena. Ang ibig sabihin ng malinis walang tutol. Walang lalaban. Walang mag-iingay. Nanginginig ang kamay ni Rogelio. Unti-unting bumubuo ang larawan sa isip niya, ang tulong, ang gamutan, ang kasunduan na hindi malinaw, ang katahimikan na matagal niyang pinili. Ginamit mo ang sakit ko, mahinang sabi ni Rogelio kay Marcos.
Hindi para tulungan ako kundi para patahimikin ako. Tinulungan kita, mariing sagot ni Marcos. Kung hindi dahil sa akin, baka patay ka na. Totoo, sagot ni Rogelio. Pero ang tulong na may kapalit ay hindi na tulong. May biglang pumalakpak. Isa. Dalawa. Hanggang sa dumami. Hindi ito palakpak ng tagumpay, kundi ng pagkamulat. Tumayo si Elena. Bilang Deputy Commissioner, wika niya, inilalagay ko sa record ang lahat ng ito. At bilang dating residente ng baryong ito, hindi ko hahayaang maulit ang pananamantala. Hindi pa tapos ito, malamig na sabi ni Marcos. Hindi nga, sagot ni Elena. Ngunit nagsisimula pa lang. Lumingon siya kay Rogelio. May kailangan akong gawin. Sa lungsod. Kailangan kong ipaglaban ito sa mas mataas na antas. Tumango si Rogelio kahit may lungkot sa mata. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pero may isang bagay pa, sabi ni Elena, humakbang palapit. Hindi ako aalis nang hindi sinasabi ito sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim. Ang diborsyo namin ni Rogelio ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Ito ay bunga ng takot, kahirapan at katahimikan. Tumingin siya sa mga tao. At ang katahimikan ay hindi kailanman nagligtas ng kahit sino. May mga luhang pumatak. May mga ulong yumuko sa pag-unawa. Lumapit si Elena kay Rogelio at mahinang bumulong, babalik ako. Hindi bilang bisita. Tumango si Rogelio. Maghihintay ako. Hindi na sa dilim. Habang palabas si Elena ng hall, ramdam ng lahat na may nagbago, hindi pa tapos ang laban, ngunit mailiwanag ng sumisilip. At sa gitna ng lahat ng iyon, dalawang pusong matagal nang naghintay ang muling humaharap sa kinabukasan. Hindi sigurado, hindi perpekto, ngunit totoo. At sa pag-alis ni Elena, naiwan si Rogelio sa gitna ng baryo, hindi na bilang tahimik na lalaki sa kubo, kundi bilang saksi at bahagi ng katotohanan ngayon pa lamang lubusang nabubunyag. Habang naglalakad si Elena palayo mula sa barangay hall, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang Deputy Commissioner, kundi bilang babae na muling bumabalik sa baryo, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit may kakaibang kapanatagan sa dibdib niya, ang pakiramdam na kahit gaano kabigat ang laban, hindi na siya nag-iisa. Si Rogelio naman ay nanatiling nakatayo sa harap ng hall, hawak ang sombrero niya, nakatingin sa dahan-dahang lumalayo si Elena. Ang bawat hakbang niya ay parang bawat alaala ng nakaraan, ang kasiyahan, ang sakit, ang mga di mabilang na gabi na puno ng katahimikan at pangungulila. Pero ngayon, may bagong pag-asa na sumisiklab kahit hindi niya masabi kung paano ito magtatapos. Pagbalik sa kubo, naglakad si Rogelio papunta sa maliit na bintana at tiningnan ang mga palayan. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat, at sa bawat hinga, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang baryo na dati tahimik at puno ng pag-aalinlangan ay unti-unting gising na muli. Napansin niya ang ilang bata na naglalaro malapit sa ilog, ang mga matatanda na abala sa kanilang mga gawain. At sa kabila ng lahat, naroroon ang katahimikan na ngayon ay hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng pag-asa. Dumating ang gabi at muling nagtagpo ang kanilang mga landas sa kubo. Si Elena ay pabalik mula sa lungsod, dala ang ilang bagong papeles at mga plano. Nang makita ni Rogelio ang pagod sa mukha niya, agad siyang lumapit. Pagod ka na, wika niya. Ngumiti si Elena, bahagyang namumula ang mga mata sa pagod. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa baryo. Para sa atin. Para sa atin, tanong ni Rogelio, hawak ang braso niya, hindi tugon sa lungsod o proyekto, kundi sa kanila. Sagot ni Elena, tumingin ng diretso sa mata niya. Hindi ko lang tinatapos ang laban para sa trabaho. Kailangan ko ring tapusin ang mga bagay na naiwan sa nakaraan. Ang hindi nasabi, ang hindi naayos, ang hindi patapos. Tahimik silang naglakad papasok sa loob ng kubo. Ang mga dokumento ni Elena ay inilagay sa mesa, ngunit sa halip na agad magsimula sa trabaho, naupo siya sa tabi ni Rogelio. Alam mo, mahina niyang sabi, may natutunan ako sa lahat ng taon na lumipas na minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay yung desisyong magpatawad. At minsan, kailangan mo ring tanggapin na ang katahimikan ay hindi palaging kasagutan. Tumango si Rogelio. Hindi ko nahahayaang matakpan muli ang katotohanan. At hindi ko nahahayaang masaktan ka muli. Sa mga sandaling iyon, ang kubo, ang dati nilang tahimik na tahanan, ay tila muling nabuhay.
Ang bawat sulok ay may alaala, ngunit ngayon ay may bagong simula. Ngunit alam nila, sa likod ng katahimikan at mga hakbang na ginawa, may mga susunod pang hamon. Ang baryo ay hindi basta-basta magbabago sa isang gabi. Ang mga taong tutol sa proyekto, ang mga bulong-bulungan, ang mga lumang sugat, lahat ay haharapin nila. At sa pag-upo nila sa harap ng lumang mesa, magkatabi, hawak ang mga kamay ng bawat isa, ramdam nila na kahit hindi pa tapos ang laban, may liwanag ng sumisilip. Ngunit may isang bagay na parehong nararamdaman, isang damdaming matagal ng kinikimkim, at ngayon pa lamang magpapasya kung ito ba ay magiging simula ng muling pagkakaisa o isa na namang pagsubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Ang huling ilaw ng gasera ay kumikislap sa paligid, at sa labas, naririnig ang mga yabag ng bata, ang halakhak ng kabataan, at ang huni ng hangin sa palayan, paalala na kahit gaano kahaba ang dilim, may bagong umaga na palaging darating. Ngunit ang gabi ay tahimik pa rin, at ang kanilang mga puso ay naghihintay sa susunod na hakbang, sa susunod na desisyon, sa susunod na pagharap sa baryo, sa bawat isa, at sa mga lihim na kailangang ilantad. Sa sumunod na ilang araw, unti-unti nang nagpakita ng pagbabago sa baryo. Si Elena ay nag-organisa ng isang pagpupulong kasama ang mga residente, kasama ang kapitan at ilang konsehal, upang ipaliwanag ang buong proyekto, ang benepisyo nito sa kalusugan, edukasyon, at kabuhayan ng lahat. Hindi lahat ay kumbinsido, ngunit ramdam nila ang katotohanan sa bawat salita ni Elena, ang kanyang sinseridad, at higit sa lahat, ang kanyang malasakit sa lugar na minsang naging tahanan niya. Si Rogelio ay palaging kasama niya. Hindi bilang isang opisyal, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa baryo at sa puso ni Elena. Tuwing may nagdadalawang isip na residente, siya ang lumalapit, mahinahon at may tapang na ipaliwanag kung bakit tama ang hakbang para sa kabutihan ng lahat. Ang kanilang partnership, na dati ay nagtatagpo lamang sa nakaraan, ay muling nabuo, ngunit ngayon, mas matatag, mas puno ng respeto, at higit sa lahat, may tiwala. Isang hapon, matapos ang isang mahabang pagpupulong, naglakad sina Elena at Rogelio sa gilid ng palayan. Tahimik, ngunit hindi awkward ang katahimikan. Sa halip, ito ay puno ng damdamin, ng pag-unawa, ng kapayapaan, at ng muling nabuo na pagmamahalan. Alam mo ba, wika ni Elena, habang pinagmamasdan ang araw na dahan-dahang lumulubog, na sa bawat laban ko sa lungsod, iniisip ko lagi ang mga lugar na tulad nito. Ang mga tao na tulad mo, Leo. Napangiti si Rogelio. Hindi ko inaasahan noon na babalik ka, at higit pa na gagawin mo ito hindi lang para sa iyo, kundi para sa baryo. Hindi lang para sa baryo, sagot niya, tumingin kay Rogelio. Para rin sa atin. Para sa lahat ng hindi nasabi noon. Para sa pagkakataong magsimula ulit. Tumayo sila sa gilid ng palayan, hawak ang kamay ng bawat isa. Ang hangin ay dahan-dahang humihip at ang mga palay ay kumakaway, parang bumabati sa muling pagkakaisa ng dalawang pusong matagal nang naghihintay. Leo, handa ka na bang harapin ang bagong simula? Tanong ni Elena. Tulad ng lagi kong sinabi, sagot ni Rogelio, marahan ngunit matatag, hindi na ako tatakbo. At ngayon, hindi na rin kita palalampasin. Umiti si Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, naintindihan nila, walang nakaraan, gaano man kabigat, na hindi kayang paghilumin ang tunay na katotohanan at pagmamahalan. Sa pagdilim ng gabi, habang naglalakad silang magkasama pauwi sa kubo, ramdam nila na bagaman maraming pagsubok pa ang darating, may isang bagay na hindi na mawawala, ang muling pagtitiwala, ang muling pag-ibig, at ang bagong simula na parehong pinapangarap nilang dalawa. Ang kubo, ang baryo, at ang kanilang mga puso, lahat ay muling nabuhay, at sa bawat hakbang nila, dala nila ang katotohanang ang bawat sugat ay may pagkakataong gumaling, at ang bawat pagkawala ay may pagkakataong bumalik, mas matatag at mas puno ng pag-asa. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa galit o pagkakahiwalay, kundi sa muling pagkakatagpo, sa pagtanggap ng nakaraan, at sa pagbubukas ng pintuan para sa kinabukasan, magkasama. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng mga puso ni na Elena at Rogelio, may liwanag na patuloy na sumisiklab, isang liwanag na hindi na kayang apugin ng panahon, kahirapan, o katahimikan. Ang kanilang kwento ay patunay, kahit gaano man kahaba ang dilim, may umaga na palaging darating.